So what's up mga dre? So Wilson here. Nakapag-ikot na ako sa EDSA, sa Valenzuela, sa Malabon, saka sa Navotas. So very good mga dre kasi wala tayong nakitang masiraan. And yun, so since galing tayo ng Manila at wala pa rin tayo nakikita masisiraan, i-wrap yung vlog. Ganun lang kasimple. Hindi mga dre, since wala tayo nakita masiraan, pupunta na lang tayo kila Tatay Pando para kamustahin si Tatay Pando saka yung motor niya. Isa pa mga dre, yung pinadalang sprocket set, yung chain and sprocket set na pinadala ng isang subscriber natin mga dre. Siya yung nag-donate nun eh, coming from, hindi ko alam kung Visayas galing or Mindanao. So hanggang ngayon mga dre, hindi pa siya dumarating. So it's been parang magto 2 weeks na yata yung chain and sprocket set na pinadala niya. Pero up until now hindi pa siya nagta-touchdown sa Luzon. At saka yung mga tools na binili ko para kay Tatay Pando, hanggang ngayon hindi pa rin dumarating after 10 years. So shout out dun sa Ninja Van. Mag-iisang buwan na yan mga dre, hanggang ngayon hindi pa rin dumarating. So napakatibay naman talaga. Parang ang daming nakakancel na orders dahil sa Ninja Van na Warrior. Nakipag-coordinate ako sa Shopee, nag-chat ako sa agent nila. Sabi nila sa May 19 pa daw mati-deliver. Rock and roll tayo to, di ba mga dre? Napakatagal. In-order ko yun, April 19. So shoutout sa Shopee tsaka sa Ninja Van. Isang buwan bago dumating yung in-order kong tools. Pero mga dre, yung kasabayang order ko ng mga items nung yung tools ni Tatay Pando, dumating na. Tsaka take note mga dre hindi outside Luzon yung store kung saan ko binili yung mga tools or sa kung saan ko in-order. Sa Valenzuela lang siya mga dre. Ang problema lang kasi kaya hindi ko kala ko na agaw na, sorry. So ang nangyari kasi sa Valenzuela lang siya, so hindi rin available yung pick up. Kaya napilitan akong umorder sa Shopee ng shipping. So imagine mga dre, napakalapit lang ng Valenzuela sa akin. Matagal na biyahe ko na dyan, 1 oras. Kaya hanggang ngayon hindi pa dumarating yung tools ni Tatay Pando. A few minutes later. A little longer than a few minutes later.
A few moments later. Paano tayo? Sir, ingat sir. Sige, thank you. Nay! So ayun mga dre, nakita nyo naman. Ano bang ginawa namin ni tatay? Yun, in-adjust ko yung kadena niya kasi sobrang luwag, nakalundo yung kadena niya eh. Kaya in-adjust ko. Tapos ayun, nagkwentuhan kami ni tatay Pando kung kinakamusta ko siya, kung malakas ba yung biyahe niya. Since Sunday ngayon, dalawa lang daw yung biyahe niya kanina. Tapos nagpahinga na agad siya. Sabi ko sa kanya, kapag linggo, magpahinga ka naman tayo. Kasi siyempre tao lang naman din tayo, napapagod. Kailangan din natin ng pahinga. Tapos pinaliwanag din natin kay Tatay Pando kung ano na nangyari dun sa tools niya at saka dun sa kadena niya. Yung kadena niya talagang nandun pa sa probinsya. April 25 nandun na sa LBC yung kadena niya at saka yung sprocket. Hanggang ngayon, nandito ba ngayon? May 3 yata. Hindi pa rin dumarating dito sa Luzon yung chain and sprocket. So imagine mga dre kung gaano katagal yung nagiging interval ng pag-deliver ng items. Ganon din yung sa tools niya. Yung tools niya, April 19 ko pa in-order eh. Tapos ang sabi nung Shopee, sa May 19 daw madi-deliver, di ba? Napakabilis ng service. Also, naiintindihan naman natin na lockdown, kaya lang, ang nagiging questionable kasi doon, bakit yung mga ibang items na ino-order ko sa kanila, nadi-deliver naman agad. Hindi tumatagal lang 5 araw, nadi-deliver na yung orders ko. So, ayun mga dre, talagang hindi ko na pababain to. See you in my next vlog mga dre. See, rock and roll.